code natin doon sa file uploading. Tapos na tayo dito. Ngayon, i-apply natin siya sa object-oriented programming techniques. Okay? So, yung approach natin ngayon na gagawin is object-oriented programming o yung OOP. So, ito class, pwede natin itong gawing one line lang ng code. Okay? Using OOP. So, magkikreate tayo ng reusable code na tinatawag. Okay? So, in OOP, ang kailangan natin ay, syempre, class. Kikreate tayo ng class. So, nagagamitin natin. Okay? So, doon natin lalagay yung mga code natin about like this, itong uploading. Okay? So, sa pagkikreate ng class, itong project, add class. So, mga tech class na yun nandito nakaselect. Okay? So, class name, ilagay natin ay upload. Then, click add. So, ito na yung ating kinreate na class. So, ang gagawin natin, makikreate tayo ng dalawang methods or functions sa loob nitong class natin. So, unang function, ilagay natin i-public bago return type natin, void, wala tayong return na value, and then yung ating method name. Okay? So, una natin gagawin ay yung pagbabrowse natin ng image. Okay, so browse. Yan. Meron na tayong function browse. So, create pa tayo ng isa. Public, void. Then, para naman dun sa upload natin. Okay? Ayan. So, meron na tayong dalawang methods na na-create. So, unahin natin tong browse. So, ito kasi yung si browse, tatawagin na lang natin ito dun sa ating form. Okay, na gagawin. So, this time, mag-create na tayo ng form. Itong kinreate natin form kanina, okay na to, para nandito pa rin yung ating, may compare natin sa mamaya sa OOP, itong sa procedural natin. Yung code natin, nandito mismo lahat. Okay? So, create na lang tayo ng bagong form. Para yung form na yun, yung gagamitin natin para doon sa object-oriented. Doon sa class na ginawa natin. Okay? Okay na to, form 2. So, itong form 2, ganun na rin lang gawin natin sa form 1, yung design. Copy na lang natin to para hindi mahirap. So, pag kinopy natin yun, kung anong pangalan ng mga controls na yan, yun na rin ang pangalan dito. Okay? So, yan, meron na tayong GUI para dun sa ating form 2. Okay? Ang gawin natin dito sa browse image na to, gagamitin natin yung ating function na browse dito sa ating class. Okay? So, double-click natin to. Tawagin natin yung function na browse. Okay? Para matawag natin yung function na browse, kailangan natin munang mag-create ng object using itong class na to, na pinreate natin na class. Okay? So, para magawa natin yun, tawagin natin yung class name, bago object name, say, upload. Ano lang natin to? Upload is equals to new upload. Okay, so meron na tayong object. So, nandito sa taas yung object natin para dito sa button browse magamit natin, and also dun sa ating button upload, magamit din natin yung object na to. So, unahin natin itong button browse. So, upload dot browse. So, yung browse na method na nandun sa ating class. So, yan, meron na tayong one line of code. Okay? So, ibig sabihin, yung dapat na code na nandito sa browse natin, button browse, ay ilalagay na natin doon sa methods na tinawag natin. I-copy na lang natin yung nandito sa ginawa natin kanina. So, itong open file na to natin, ilagay natin dito sa natin, sa method na browse. Okay? So, dito kaya lang may error kasi yung open file dialog na to is
siya ay control na dinrag lang natin do sa form 1. Ito siya, yung ito. Dito naman kay form 1, na-access naman siya kasi kanya naman talaga yon, sa kanya natin dinrag form 1. Okay? Paano naman itong class? Wala naman tong GUI. Hindi natin pwedeng lagyan ng tools. I-drag dito yung dialog box. Okay? So, yun yung kagandahan ng paggamit nitong runtime. Yung pag-create natin ng controls at runtime. So, ito siya. Gamit tayo ng class na OpenFile Dialog. Create tayo ng object, din yun yung gagamitin natin. Hindi na natin kailangan mag-drag and drop ng control. Okay? So, yun yung pagkakaiba nila. So, yung kagandahan ng runtime sa design time. So, dito gamitin natin yung runtime natin. Pero ito, hindi natin siya makita, error, because yung ating mga controls, saan nga siya makikita? Nandun siya sa namespace na system.windows.form. And itong class natin is wala ditong system.windows.form. Okay? Ang gawin natin, include natin siya dito, or i-copy na lang natin yun dito sa form 1. Saan siya? Ito, system.windows.form. Fix na lang natin dito. Okay? So, yun. So, wala nang error si OpenFile Dialog. Nagamit na natin yung class kasi siya ay galing dun sa namespace na yon. So, after natin makapag-create ng object, so ito na yung gagamitin natin dito. Filter niya, yung show dialog. Show natin yung dialog niya. Okay? Ayun na. Okay, meron na tayong control na dialog box na ginawa natin dito sa runtime. Okay? So, ito namang code na to ay naipaliwanag ko na naman to kanina yung ginawa natin. Okay? So, ibahin lang natin ang approach dito. So, ngayon may error pa tayo, itong browse file. So, hindi daw siya makita, does not exist. Sabihin, wala siya namang kwan, saan ba natin siya dineclare? So, dito sa kanina, sa ating code dito sa yung form natin, yung browse file is nandito sa taas. Okay? Ang gawin natin, copy na lang natin to. Kasi ito yung mga kailangan ng ating mga information. So, dito na lang natin siya ilagay sa taas para accessible din siya ni method na upload. Okay, ma-access din siya. So, yan. So, itong final browse file, so ito na yon. So, nagamit na natin. Meron pa palang isa. Ito yung dialog natin. Dialog. Okay? So, ito yan. So, nakuha natin yung binrowse nating file. Dito natin nilagay sa browse file na variable. Next is yung extension. So, ito okay naman to. Pero dito, yung path is hindi makita. Itong path na to is nasaan? Na namespace system.io. Okay? Using system.io, i-click na lang natin to para magkaroon na siya dito sa taas. Dito sa ating taas. Para hindi na tayo mag-type. So, click lang natin to. Then yun. Using system.io. Okay? So, wala na siyang error. Next is itong text box. Okay? So, yun yung question. So, paano natin makukuha yung laman ng text box doon sa form natin? Okay? So, say dito sa form 2. Itong text box na to, paano natin makukuha yung laman nito? Okay? Wala namang, hindi naman tayo pwede mag-create dito ng runtime, ng text box. Kasi, yung text box dapat is pag open pa lang natin ng form, pag run pa lang natin, dapat nandiyan na yung ating text box. Okay? And yung code natin na to, ito, is gagana lang yung code na to kapag nag-browse na tayo ng image. Okay? So ngayon, ang gagawin natin, kailangan natin kumuha ng information doon sa ating form na ipapasa natin dito sa ating method na browse. Okay? So meaning, doon natin kukunin yung file name. Okay? So dito, hindi text box yung gagamitin natin kasi wala naman text box yung ating. Gagawin natin, lalagyan natin ito ng parameter na string kasi yung file name natin is string. Okay? Yung string bago, let's say file name na lang yung pangalan. File name. Okay?
And then yung ibibigay nating value nito, yung gagamitin natin dito bilang file name. Okay? So, yun yung magiging file name niya. And then, pag tinawag natin tong browse na to, dito, ito, may error siya kasi meron siyang parameter na file name. So, dapat meron tayo ditong ibibigay na value. Itatawag nating argument. So, saan natin kukunin yung file name, yung value? Pwede na nating ilagay yung ating text box. txt file name dot text. Okay? So, that text kasi kukunin natin yung laman. String yung laman. Okay? Yung naka-type doon sa ating text box. Okay? So, yan. So, simple. Isang line lang ng code natin. Meron na tayong uploading. So, nilagay lang natin siya sa function, sa methods, and then, gagamitin lang natin siya. So, yung tatawag natin reusable code natin. Tinatawag. Okay? So, next is, lagyan din natin tong upload. So, copy na lang natin dito yung upload natin kanina. Okay? And then, i-paste na lang natin dito. So, yan yung upload natin. So, hindi na natin kailangan tong form 1 natin. So, ito na. Dito na tayo sa form 2 kasi ito yung gagamit ng object-oriented. Form 2 natin. So, sa browse image, tinawag yung browse. Dito naman sa upload, tatawagin natin yung method na upload. Okay? So, using upload itong object, dot, yung method niya na upload. Okay? Upload.upload. Magkapareho. Okay? Ang natawag natin, check natin yung ito. Comment natin tong error. So, ito yung picture box. So, ito lang naman yung laman ni upload. Okay? Yung code natin kanina. So, same lang naman ang idea to do sa kanina. Hindi ko na ipapaliwanag. Okay? So, ngayon, yung laman na ng ating is one line na lang ng code. Ito na lang yung line, yung code niya. Okay? Sobrang ikli. So, kung ibig sabihin, kung madami kayong form na may uploading, ang ilalagay nyo na lang na code is ganito na lang kaikli. Lalagyan nyo na lang ng parameter kung ano yung pangalan ng mga text box na gagamitin nyo or like na yung mga information na ibibigay nyo. Okay? So, sobrang ikli na lang. Kapag may 10 kayong form, ganito na lang yung yung laman ng button niya. Okay? Yun yung OOP. Pero pag yung ganun pa rin kayo sa dati, every button nyo may mahabang code. Okay? So, paano kung yung code na yun may i-modify kayo? So, kailangan nyo i-open lahat ng form nyo na may ganung code. Okay? Unlike this, pag may bugs, ang babaguhin nyo na lang ay yung inyong class. Ito na lang. Yung class nyo na lang. Kumbawa dito sa browse. Okay, papalitan, lalagyan nyo ng GIF dito. Okay, sa file extension. So, ito na lang yung inyong mabaguhin. Hindi nyo na kailangan baguhin lahat ng form nyo na may uploading. Okay, yun yung maganda. So, try natin to kung nagana siya. Okay, oops. Ito pala ay form 1 yung nakaselect. Ang i-run natin ay form 2. Ipalitan natin dito sa program.cs. Then form 2 dito, form 2 yung ating i-run. Ating display. Ayan. Form 2 na siya. Kuha tayo ng file name, browse. Ito na lang. Okay, click upload. Successfully uploaded. Okay? So, ibig sabihin, gumana yung code natin. So, ngayon, hindi siya nag-display dito kasi kinoment natin yung kanina, yung display image dito. Ito. May error kasi siya. So, yun naman yung ating gagawin. So, dito class, balik natin. So, display image. So, display natin ang image. So, ito yung ating picture box. Hindi natin siya pwedeng tawagin dito sa ating class. Okay? Yung picture box na nandito sa form 2. Nandito siya bago tatawagin natin sa class. Hindi pwede. Okay?
So, hindi siya magiging dynamic. Ngayon, kailangan natin maging dynamic yung ating picture box. Okay? O yung ating code, yung reusable code natin. So, ito kasi, dynamic na to kasi dito tayo nag-create ng control na open file dialog. Hindi natin ginamit yung drag and drop. So, ito naman, comment natin to. Ang gagawin natin, dito natin gagawin yung pagdi-display ng image. Okay? Kasi dito, sa form 2 mismo, dito sa button upload, pwede na natin tawagin dito yung kanyang picture box. Kasi sa form 2 naman talaga yung picture box na yun. So, pb, yung picture box natin, dot image is equals to, yung pag-display natin ng image dot from file, kunin natin yung directory nung yung kukunin natin na image. Okay? So, sabi ko nga sa inyo kanina, kung ano yung in-upload natin, siya yung i-display natin. O dito sa class natin, ang in-upload natin is itong final file. Okay? Final file. So, siya yung i-access natin. Since nandito naman siya, ito, siya ay attributes nitong ating class na upload, or siya ay properties, pwede natin siya ma-access using our class upload. So, yung ating upload na object, upload, bago yung ating properties, yung final file. Okay? So, dito may error kasi, tignan natin kung ano yung error. Upload that final file is inaccessible due to its protection level. Okay? So, ibig sabihin, hindi siya accessible. Yung attributes na yan. So, tignan natin yung final file natin. So, okay na sana to kasi makukuha natin yung picture natin. Okay? Yung location. So, kailangan ma-access natin to. So, lagyan natin ng access modifier na public. So, dito kasi naka-con pala siya. Ang default pala dito ni C# is naka-private. Automatic naka-private yung mga kwan. Pag di natin nilagay yung access modifier. So, ngayon, ipapublic natin siya para matawag natin siya outside our class. Okay? Pag naka-private, dito lang siya sa loob ng class magagamit. Okay? Pag naka-public, sa labas ng class. O dito sa labas, ayun, wala nang error. Okay? Gagamit na natin. So, nakuha na natin yung file na in-upload natin. So now, tignan natin. Check natin. Browse. Ano kung image na makuha, ito na lang ulit. Click open, click upload. Then, boom, nag-display na siya. Okay? So, yan yung form 2, yung OOP. So, okay na, nag-display na yung ating image. Okay? May question ba kayo, class? Any question? Kung may question kayo, mas maganda yung next question para may paliwanag natin. Hello, class? Bakit walang na-imik? Sir, Oy, may tanong, Mr. Pan? Marasigan? sir, pwede po kayong ipasok din kaya display picture image. Alin? Ito pong display picture image pwedeng ilagay sa class. Wala po bang return type na paragraph? Ayan. Kaya na return. Magandang question yan. So, gusto mo, one line pa rin to ng code. Mas maganda yon. Kasi pwede pa natin magawa to, isang linya na lang, pero magkakapag-display pa rin tayo ng image. Okay? So, maganda yon. So, try natin kung gagawa natin yan. So, dito, comment natin to. So, hindi natin, ang ginawa kasi natin dito, kumuha tayo ng attributes doon kung saan naka-store yung location
ng image na kukunin natin. So ngayon, ibabaligtad natin, i-reverse natin para ito one line pa rin ng code yung ating kwan. I-reverse natin, ito namang picture box ang ibibigay natin dun sa ating class, dun sa ating upload na method. Okay? So ito class, yung ating, so ito example muna. Like itong browse natin, meron tayong parameters na file name. So ang data types niya is string dahil yung file name natin is yung text inside the text box. String siya, diba? So yung ating nung binigyan natin to ng value ng argument dito, ang ginawa natin argument ay yung text box, yung file name, text box name dot text. Sabihin yung laman ng text box. Okay? Hindi yung mismong text box. Hindi yung mismong text box yung nilagay natin. Kundi yung laman. So, string siya. Kasi kung ano yung laman nun, yun yung value. Okay? So, dito naman, tignan natin, pwede ba tayong bigay ng mismong control dun sa ating methods. So, ito yung favorite features na natutunan ko dati. Okay? So, sobra natin mapapaikli yung code natin using this technique. So, yan. So, ito na talaga yung sunod natin gagawin eh. Hintayin ko lang na inyong maisip yun kung possible ba yung gano'n. Okay? So, thank you sa naisip nyo yun. So, check natin dito. So, dito sa parameter natin, so, ang hihingi nating value dun sa ating form is control, hindi yung laman ng control. Okay? Mismong form control mismo. So, ang gagawin natin, hihingi natin is picture box. So, picture box, check natin, picture box. So, di ba? Kapag naglalagay tayo ng parameter, unahin natin is yung data type o yung type ng parameter na ilalagay natin. So, this time, control yung ating ibibigay. Anong control? So, ito yung pinaka-type natin, picture box. Okay? Gumana siya. Siya ay under system.windows.forms. So, dapat yung inyong class ay merong gantong namespace sa taas. Since nandito na siya, nailagay na naman natin kanina, dahil ginamit natin dito sa open file dialog, okay siya. Makita na agad natin yung picture box. Okay? Pero kung nag-type kayo dito ng picture box at error, okay? Mag-space kayo bago error, hindi siya makita. Ang kailangan lang niya class ay ilagay niyo yung namespace kung saan siya kinuha, kung saan kinuha yung picture box. System.windows.forms. Yun yung kailangan nyo para magamit nyo yung control. Hindi lang picture box like text box, data grid view, or any control. Okay? And then, maglagay lang kayo ng name dito. Pinakang kanya. Variable name. So like, picture box yun na lang, yung suggested. Okay? So yan, walang error. Meron na tayong parameter na picture box. Okay? Ang type niya is picture box. Ngayon, pag tinawag natin tong upload, kailangan natin magbigay ng argument na picture box din. Okay? So dito, may error siya. Kailangan niya ng argument na, ayan, kita natin, picture box yung argument. So dapat yung type nung ibibigay natin is picture box. Okay? So ano bang pangalan ng picture box natin? TV, display, picture. Yan. Okay? So wala siyang error. Kasi picture box yung ating binigay talaga. Ito siya. Okay? Picture box. Hindi pwede yung picture box.image. Wala, mag-error yan. So dapat picture box talaga. Okay? So hindi din pwedeng text box. Yung txt natin. File name. Kasi error siya. Ang hinihingi, picture box talaga. Ngayon, kung gusto nyo mismong text box, so yung type dapat doon sa inyong parameter is text box. So ito ay picture box. Okay, so delete na natin to. Meron tayong one line of code. So dito,
nakuha na natin yung picture box natin. Gamitin natin tong variable na to dito sa ating code block. Then, bigyan natin siya ng image. Image is equals to image class. Okay? Ito siya. Dito na pala. So, yan. Okay? So, image.from file, parameter yung ating final file. Okay? So, dito may error. Kasi, saan ba natin kinuha yung image na class? Hahanapin talaga to. Kasi nandito tayo sa upload at sa class natin. May kailangan tayong namespace kung saan natin to kailangan. Itong image na to, may suggested naman to. Nakalagay dito, system.drawing. Pag kinlik nyo to, okay na siya. Maglagay na dito ng system.drawing. So, yun. So, nakapag-ko na tayo, parameter ng picture box, then nabigyan na natin ng value o ng image ng picture box na yan. Okay, let's try. Sobrang ikli ng code natin. Tig-isang ko na lang line ng code. Next, file name. Browse natin. Kung naman, wala akong ibang image eh. Then, click upload. Successfully uploaded. Then, nag-display. Okay? So, yun. So, yun yung kagandahan ng object-oriented. Sobrang ikli ng code natin. Okay, may question pa? So basta hindi lang picture box or lahat ng control pwede nating ipasa dun sa ating class. Okay? So basta hindi natin dito direct tatawagin yung text box. Hindi pwede 'yon, yung txt ko natin, yung text box o yung picture box natin, PB. Tama naman yung pangalan ko, bit di makita. Okay? Kahit yun ikon natin, kahit ipalitan natin yung access con dito. Tawag doon modifiers, ito. So kasi pag pinablik natin tong modifiers, makikita siya doon sa ibang mga form, pero sa classes ay hindi. Okay. Ayun. So ganun lang yung paggagawa ng functions natin and methods, and also yung classes. Using object-oriented approach, so pwede nating mapaikli yung code natin. Itong class na to, pwede na natin itong gamitin sa lahat ng form na i-develop natin. Any question, class? Nagets ba lahat ng ating pinagagawa? Hello, class? Mr. Kwan, okay na? Marasigan? Yes po. Okay, sige. Kung gusto nyong mag-create ng methods para sa madaming controls, so separated by comma yung parameter nyo. Okay? So pwede natin gawin dynamic lahat yung ating code. Pwedeng naka-array. So depende kung ilang text box yung gagamitin natin sa isang methods. Pwede yun. So explore lang. Pero dahan-dahan tayo. Okay? So, wala nang question dito sa ating uploading. So, magbibigay ako ng activity. Then, sagutan nyo na lang. Pero before tayo mag-end, meron pa akong saglit na i-demo sa inyo or ipe-present. Mabilis lang naman to kasi ito ay nadidiscuss ko na every magkakon tayo. Mag-meeting. Nababanggit ko na rin ito. So, yung paggamit natin ng namespace, ayan. So, lagi ko siyang binabanggit talaga. At naiipaliwanag. Pero this time, papakita ko na rin sa inyo. Okay.
So, saglit lang naman to. So, about sa namespace. So, ito yung definition na a namespace is designed for providing a way to keep one set of name separates from another. Okay? So, the class names declared in one namespace does not conflict with the same class name declared in another. So, kung meron kayong iba't ibang class na magkakapareho na pangalan, kung nasa magkakaiba naman siyang namespace, hindi siya magiging conflict. Okay? So, next is defining a namespace. So, sa pagkikreate natin ng namespace, kailangan lang natin ng keyword na namespace, space, namespace name, and then curly brace. Okay? So, hindi na natin kailangan ng parenthesis. Pang-function lang to. Okay? Then, sa loob ng namespace natin, yung ating code declaration. Pwedeng may another namespace tayo sa loob. Pwedeng may mga classes tayo sa loob, methods and properties. Para naman tawagin natin yung namespace, kailangan natin yung namespace name dot bago yung item. It's either class or another namespace. Okay? So, like dito sa example natin, pwede natin tawagin itong, let's say, itong directory. Saan ba siya galing? Doon sa ating system.io.directory. So, namespace dot bago classes. Okay? So, ito kasi, namespace to, ito ay namespace ulit, io. Okay? Ibig sabihin dito, nested namespace. Namespace to, may namespace pa siya sa loob, itong io. Then, itong io, meron siyang mga classes like directory, file, and path. Okay? Yan yung mga classes under io namespace. So, nested namespace to. So, ganyan para magamit natin yung namespace, matawag natin. Or, pwede na ilagay natin doon sa taas gamit yung using na keyword. Okay? So, pag nandito na siya sa taas, using na keyword, hindi na natin kailangan i-type dito yung namespace. Ang kailangan natin gawin, tawagin na lang or gamitin na lang natin yung classes na nandun sa namespace natin. Okay? So, ito lang naman yung example natin. Meron tayong dalawang namespace. Ito yung una, ito yung pangalawa. Meron siyang namespace, meron siyang class. At itong second namespace, may class din na pareho yung name. Okay? Pareho yung class name and also yung function. Pareho lang. Pero nasa magkaiba silang namespace. So dito, nang tinawag yung first namespace, first class, create ng object, ito yung object niya. Then second namespace, bago second class, yung class noon, then object. So hindi siya nagkaroon ng conflict kasi magkaiba naman ng object. Okay? The using keyword, so ito yun, nasabi ko na kanina. Pag ginamitan natin ng using, gagamitin na lang natin yung class. Okay? Pag hindi, itatype pa natin yung namespace bago yung class. Nested namespace, sabi ko na rin to, pwede tayo magkaroon ng namespace sa loob ng namespace natin. Bago pa yung classes. So, yun na yung example. So, yan. Okay? So, lagi ko naman nasasabi sa inyo yung about sa namespace. So, this time, may bonus tayo. Saglit lang naman to. Yung tinatawag nating DLL or Dynamic Link Library. So, it is a library that contains functions, codes that can be used by more than one program at a time. Pansin nyo, bakit tayo meron mga DLL files? Ano ba yung laman nito sa loob? Parang, para siyang ang pangit ng itsura ng iPhone, ng file na yon. Para siyang virus o ano. Ganun yung tingin ko doon dati. Ano ba itong mga DLL na to? Okay? Pero yung DLL na yon is, ang laman niya sa loob is mga code, okay, na pwede natin gamitin sa ating program. Yung create na program. Okay? So, ang laman niya sa loob ay yung mga namespace, classes, okay, functions and methods or any.
mini code na pwede natin magamit. So, yun yung laman ni Dynamic Link Library or yung DLL. Okay? So, ngayon, gagawin natin, mag-create tayo ng sarili nating DLL file. Okay? So, saglit lang naman to para matutunan nyo na rin. So, pansin nyo kasi, di ba yung mga ginagamit nating namespace dito, saan natin to makikita? Siya ay nandito sa references. Okay, like system.windows.form. Double click natin to. So, makikita natin yung namespace sa loob niya. Like this, namespace to. Nested namespace siya. May namespace pa rin sa loob. Pag-click natin, makikita natin yung mga classes. Like, since ito ay windows.form, nandito yung mga classes ng ating mga controls. Like, button, yan. Yan yung classes. Sa loob ng class na to, may mga methods and properties. Ito siya. Okay? And hanggang doon na lang. Hindi natin makikita yung code sa loob ng methods na to. Okay? So, hindi na natin siya makikita. Alam lang natin kung ano yung method na gagamitin natin. Nakalagay dito yung information kung para saan siya. Okay? And also yung mga classes. Alam natin kung para saan ba yung class na yan. Okay? Kung para saan ba yung class na yan. Then itong method na to, para saan ba yung method na yan. Pero hindi natin alam. Hindi natin makikita yung code sa loob nun. Okay? Kasi naka-compile na siya. Naka-DLL file na siya. Okay? So, ang mahalaga, alam natin kung paano sunsunin yung code natin. So, magkikreate tayo ng DLL file and then gagamitin natin siya dito sa sa project natin. Okay? So, itong mag-create na lang tayo ng panibagong project. So, wag na itong ating kinreate kanina. So, siya ay Windows application kasi ito. Kung kikreate natin iba, hindi na siya Windows application. Okay. So, ito, create new project. And then, C# pa rin yung ating language, Windows. Then, dito, pipiliin natin is library. Okay? Kasi ang gagawin natin is library. And then, piliin nyo lang is class library.net framework. Okay? Then, click next. So, dito, kung anong version, anong framework, dapat doon nyo rin gagamitin. So, dito, name tayo ng library natin. Ano lang. F4. Pwede ba yung may number? So, pwede naman yung may number. So, yan na lang para unique. Ano ko na kasi nagawa kanina. Okay, click lang natin yung create. Ayan. Saan siya napunta? Ito. So, ito na yung ating class library na project. Okay? So, ang gagawin lang natin, palitan muna natin itong pangalan natin. So, kung pansin nyo, dito sa ating class library, meron na tayong namespace kung anong pangalan ng ating kinreate na project. Okay? So, Matek, yun na yung namespace natin. Sa loob ng namespace, meron tayong class. Rename natin to. Let's say, file upload na class. File underscore upload. So, yan na lang yung pangalan ng class natin. And then, mag-create tayo dito ng methods, properties, or ano man. So, methods na lang. Public, void, mag-return na lang tayo ng value. That's string. Greet. Ito na lang. Browse. Okay. Mag-return tayo ng value. Let's say, congrats. Okay? So, yun yung ating methods and class and methods na kinreate natin.
Okay? Ito, demo lang naman. Mahalaga, alam natin kung paano mag-create. So, ito naman, itong mga class natin na maganda dito. Kapag nag-create tayo ng class sa ating Windows application, bago tested na natin yung class na yon, functional na, ilagay na lang natin dito as para gawin siyang DLL or library. Okay? So, ang gawin natin, gagawin na natin tong DLL file. So, paano? So, dito sa build, click nyo lang yung build solution. And then, dito nakalagay succeed. And yung folder ng inyong application, so itong F4, sa loob ng bin debug, meron ditong f4.dll. Okay? So, tignan natin kung nasaan yon. F4, bin, debug, F4. So, ito yung ating kailangan. Itong DLL na to. Okay? So, itong DLL na to, gagamitin natin sa ating project. So, i-close na natin tong project na class library na to. Kasi okay na siya, hindi natin kailangan. Meron na tayong DLL. So, balik tayo dito sa project natin kanina. Okay? So, ang gawin natin, mag-create na lang tayo ng panibagong form. So, ayan. Ito yung form natin. Create tayo ng bagong form. Form 3. So, yun yung gagamitin naman natin para malinis doon sa ating class library. Okay? Toolbox. And then, button. So, pag-click natin itong button, then, gagamitin natin yung nasa DLL natin na method. Okay? So, para gamitin natin yung DLL file natin dito sa ating Solution Explorer, sa references natin, right-click, add references, and then, sa browse, i-browse nyo lang yung DLL na na-create natin kanina nung naggawa tayo ng class library. So, dito sa folder natin, F4, sa bin, debug, then yung F4. So, itong DLL na to, pwede nyo na itong itago, store sa ligtas na lugar. Okay, so, halimbawa ay, okay to, ito yung kinreate kong library. Okay, so baka mawala, sayang naman. So, pwede nyo itong gawin as ang tawag dito, accomplish project. Okay, mag-create kayo ng mga library, then ipagamit nyo sa mga ibang developers. Ang maganda dito, naka-DLL siya, hindi nila makikita yung code inside doon sa methods, sa library nyo. Makikita lang nila kung ano yung pwede nilang gamitin ng mga methods and properties. Okay? So, click nyo lang tong add. Okay, so ito siya yung F4. Then, click OK. So, yun, nagkaroon dito ng F4 sa inyong references. Double-click nyo to. Makikita natin dito yung namespace. Ito siya, yung F4 na namespace. And then, meron ditong class na file upload. Ito yung class na kinreate natin. And then, yung class na yan ay meron siyang methods na browse. Okay? So, ito yung kinreate nating browse. At hindi na natin kita yung laman sa browse na yun kung ano bang na-return yung value. Okay? So, basta siya lang yung pwede natin gamitin. Okay? So, ang gamitin natin yan. So, dito sa ating form 3, ang gawin natin is tawagin natin yung ating namespace using pangalan F4. Okay? So, nagamit nandun na yung ating namespace na F4. So, dito naman, sa button natin, tatawagin natin yung class natin sa loob ng namespace natin. Yung class natin is, ngayon, file _upload. Yan. Ito yung class natin.
Then, create tayo ng object using this class. Let's say, ito na lang, file upload is equals to new file upload. So, na-create na natin yung object, pwede na tayong gamitin yung mga methods or properties inside that object or that class. Ano bang nasa loob nito? So, itong browse. Okay, so pwede natin itong gamitin. Since yun lang naman talaga yung kinreate natin kanina. File.upload.browse. Okay? So, siya ay methods. And then, so since ang ginawa natin kanina dito, nag-return tayo ng string value, so siya ay ilagay natin sa message box that show then yung ni-return yung value. Okay? File upload.browse. Yun yung nasa ating DLL. Click natin, i-run natin. Ikon muna natin yung form 3. Run natin yung form 3. Okay? So ito yung ating form. Click natin tong button, then yun. Naglabas yung ating kinreate na string. Na-return natin string doon sa ating methods, doon sa ating DLL file. Okay? So, congrats. So yun lang. Ganun lang yung pagkikreate natin ng DLL file o yung dynamic link library. So nasa loob niya, code lang. Code din pala yung nasa loob niya. Ano? Okay? So ito, pwede natin siyang masunsun yung code na yun. Pero di natin makikita yung laman ng function. So pansin nyo, ginagamit to sa mga like SMS, yung mga tawag dito, API. Okay? And yung mga libraries katulad ng fingerprint scanner. So may mga libraries yon. So ginagawa nila yon para hindi ma-crack yung kanilang code, yung kanilang quad. Because kapag naka-DLL na yung ating library, hindi na natin ma-edit. Hindi natin makikita yung code doon. Okay? Kung siya ay license, hindi natin makikita yung license, Doon gamit yung sa ano. yung Okay? So ganun yung ginagawa ng iba. Magganap. May nakasaksak Siyempre man din doon. yung Metro UI natin, yung UI framework. So siya ay library din. Nakita lang natin yung mga code pero paano yung kanila, yung code nun, paano niya nalagyan ng border na ganun kaganda yung text box, yung mga ganun. Okay?